Isang malaking yanig ang kasalukuyang nararamdaman sa mundo ng tennis matapos kumpirmahin na ang ating pambato na si Alexandra. Alex Ala ay opisyal ng dadayo sa New Zealand para sa prestihiyosong SB Classic sa Auckland. Ang balitang ito ay sadyang nakakagulat dahil hindi lang basta kalahok si Alex, kundi papasok siya sa tournament bilang seed number 4. Isang pagkilala sa kaniyang world-class ranking na number 53 at sa kaniyang lumalagong reputasyon bilang isa sa mga pinakadelikadong manlalaro sa WTA ngayon. Habang ang karamihan sa mga atleta ay dahan-dahang nag-adjust sa bagong taon, si Alex ay agad na sumabak sa malalimang labanan bilang bahagi ng kaniyang matinding preparasyon para sa kaniyang inaabangang debut sa main draw ng Australian Open. Ang desisyong ito ay nagpadala ng malakas na mensahe sa buong tennis community na ang ating Pinay Pride ay hindi lang basta bibisita sa Melbourne, kundi pupunta doon na may dalang sapat na bala at kumpiyansa mula sa matitinding laban sa Auckland. Ang presensya ni Alex sa New Zealand ay sadyang pinagkakaguluhan dahil makakasabay niya rito ang mga dambuhala ng sport tulad ni world number 8, Elina Svitolina na siyang top seed ng kompetisyon. Bukod kay Svitolina, muling makaharap ni Alex ang kaniyang mga pamilyar na katunggali tulad ni Janice Chen ng Indonesia, Panna Udvardy ng Hungary, at ang wildcard player na si Katie Boulter ng Great Britain. Ang tindi ng lineup na ito ay sapat na para sabihing ang ASB Classic ay magsisilbing mini Grand Slam para kay Alex. Ang gulat ng mga fans sa New Zealand ay hindi lang dahil sa kaniyang ranking, kundi sa bilis ng kaniyang pag-akyat sa elite level ng tennis sa loob lamang ng maikling. Ang bawat laro niya sa Auckland mula January 5 hanggang 11th ay magiging crucial upang makuha niya ang tamang rhythm at momentum bago tumawid sa Australia para sa Koyong Classic at sa mismong Australian Open. Marami ang humahanga sa tactical move na ito ng kampo ni Alex dahil pinili nilang sumabak sa isang 250-tier tournament kung saan ang bawat puntos ay mahalaga para sa kaniyang world ranking. Sa pagiging seed number 4, inaasahang bibigyan ni Alex ng matinding sakit ng ulo ang sinumang itapat sa kaniya sa mga unang rounds. Ang kaniyang estilo ng paglalaro na puno ng grit at determinasyon ang siyang inaabangan ng mga local spectators sa Auckland na matagal nang nakakabalita tungkol sa kaniyang galing. Habang papalapit ang bakbakan, ramdam ang tensyon hindi lang sa loob ng court, kundi maging sa mga social media platforms kung saan todo ang suporta ng mga Pinoy sa bawat galaw ng ating reyna ng tennis. Ang paglalakbay na ito ni Alex ay patunay na ang kaniyang pangarap na maging isa sa mga pinakamahusay sa mundo ay hindi na lang basta pangarap, kundi isang realidad na unti-unti na nating nasasaksihan. Dahil sa kanyang pagsabak sa Auckland, lalong lumakas ang pananambayan ng Pilipino na ang 2026 ay magiging taon ng panibagong kasaysayan. Ang gulat ng mundo sa kanyang seeding ay patunay na nirerespeto na ang bandila ng Pilipinas sa bawat international stadium na kanyang tinatapakan. Handa na ba ang New Zealand sa bangis na ipapakita ni Alex Ala sa loob ng court? At handa na ba ang buong mundo sa pagsikat ng isang bagong bida na yayanig sa Australian Open? Ang bawat hampas ng raketa ni Alex sa Auckland ay magsisilbing hudyat ng kanyang pagdating sa rurok ng tagumpay. Ito ang simula ng isang kapanapanabik na kabanata na siguradong magpapatindig ng balahibo sa bawat isa sa atin. Ang pagpasok ni Alexandra Alex Ala sa ASB Classic sa Auckland bilang seed number 4 ay isang malinaw na indikasyon na ang pananaw ng tennis world sa ating pambato ay tuluyan ng nagbago. Noong mga nakaraang taon, si Alex ay madalas tingnan bilang isang rising prospect o isang underdog na kailangang dumaan sa butas ng karayom sa mga qualifying round. Ngunit ngayon, sa pagbubukas ng 2026 season, papasok siya sa New Zealand Bitbit ang kanyang career high ranking na world number 53. Ang pagiging isa sa mga top seeds sa isang 250-tier tournament ay hindi ibinibigay ng basta-basta. Ito ay pinaghihirapan at ang posisyong ito ang magbibigay kay Alex ng tactical advantage na maiwasan ang mga kapwa niya top seeds sa mga unang round ng kompetisyon. Ang balitang ito ay gumulat sa New Zealand tennis community dahil ipinapakita nito ang mabilis na pag-uspong ng isang Asian powerhouse sa gitna ng dominasyon ng mga taga-Europe at Amerika. Kung titingnan natin ang lineup ng mga kalahok, hindi birong hamon ang naghihintay kay Alex sa Auckland. Ang top seed na si Elina Svitolina, na kasalukuyang world number 18 at isang dating Grand Slam semifinalist, ang magsisilbing pinakamalaking hadlang sa pangarap ni Alex na makuha ang titulo. Ngunit ang nakaka-excite rito ay ang muling pagtatagpo ni Alex at ng kaniyang mga familiar rivals. Nandiyan ang pambato ng Indonesia na si Janice Chen, na nasa number 5 seed, at ang mapanganib na si Panna Udvardy mula sa Hungary. Hindi rin dapat pakasisiguro kay Katie Boulter ng Great Britain na nakakuha ng wildcard entry.
Ang mga manlalarong ito ay may kanya-kanyang estilo na susubok sa limitasyon ni Alex. Ang ASB Classic ay magsisilbing chess match. Sa hardcourt kung saan ang bawat panalo ay magdadagdag ng puntos sa kaniyang world ranking at magpapatatag sa kaniyang pangalan sa WTA circuit. Ang mainit na pagtanggap kay Alex sa Auckland ay hindi lang dahil sa kaniyang ranking, kundi dahil sa kaniyang momentum mula sa nakaraang taon. Matapos ang kaniyang makasaysayang ginto sa SEA Games at ang kaniyang impresibong performance sa Macau, ang mundo ay sabik na makita kung paano niya gagamitin ang New Zealand bilang kaniyang launchpad. Ayon sa mga local sports analysts sa Auckland, si Alex ang player to watch dahil sa kaniyang agresibong baseline game at ang kaniyang walang takot na pag-atake sa net. Ang kaniyang mentalidad ay tila mas tumalas at ang kaniyang physical conditioning ay nasa peak level na. Ang pagpili sa Auckland bilang warm-up tournament bago ang Australian Open ay isang matalinong desisyon dahil ang surface at weather conditions dito ay halos kapareho na makaharap niya sa Melbourne Park. Sa loob ng 7 araw na kompetisyon mula January 5 hanggang 11th, ang bawat galaw ni Alex Eala ay susubaybayan ng buong mundo. Ang gulat na nararamdaman ng New Zealand ay magsisilbing gasolina para sa ating Pinay Pride na patunayang karapat-dapat siya sa kaniyang seeding. Hindi na lang ito basta paghanda. Ito ay isang pahayag na ang 2026 ay simula ng panunungkulan ng isang bagong reyna sa korte. Habang ang mga fans ay nagsisimula ng bumili ng tickets para makita ang kanyang laro, ramdam ang tensyon at excitement. Handa na ba ang Auckland sa bagsik ni Alex? Sa bawat serve at volley, asahan ang isang labanang puno ng puso at galing na tanging isang Pilipina lamang ang makakapagbigay. Sa pagpapatuloy ng mainit na balita sa Auckland, hindi lang ang korona ng ASB Classic ang puntirya ni Alex Eala, kundi ang pagkuha ng psychological edge laban sa kaniyang mga karibal bago ang Australian Open. Bilang seed no. 4, nasa balikat ni Alex ang pressure na protektahan ang kaniyang ranking laban sa mga naglalakihang pangalan. Isa sa mga pinaka-inaabangang laban ay ang posibleng rematch nila ni Janice Jen ng Indonesia. Matatandaan na tinalo ni Jen si Alex sa Sao Paulo Open noong nakaraang Setyembre, kaya naman ang tapatan nila sa Auckland ay tila isang revenge mission para sa ating Pinay Pride. Ang laban na ito ay magpapatunay kung sino nga ba ang tunay na reyna ng Southeast Asian tennis sa world stage. Ang nakaka-excite pa rito, ang pagkapanalo sa Auckland ay magsisilbing malakas na hudyat para sa kaniyang susunod na hinto, ang Kooyong Classic. Mula sa seryosong bakbakan sa Auckland, tutulak si Alex sa Melbourne para sa isang prestihiyosong exhibition tournament kung saan makakasama niya ang mga dati at kasalukuyang bituin ng WTA. Ito ang huling fine-tuning ni Alex bago ang kaniyang pinaka-inaabangang debut sa Australian Open main draw. Handa na ba ang mundo sa isang Alex Eala na hindi lang basta lumalaban, kundi dominanteng naghahari sa bawat hardcourt na kaniyang tinatapakan?